Good evening, Pastor. Ako na lang mag-read, Pastor. Wrong motivates for preaching, not for an occupation, not just because you are a good speaker, not to make money, not to receive the praise of man, not because it is an honorable position, not to be like someone else, not to cut someone up. Maganda itong panag-usapan natin, Pastor, kasi may pastor kami dati na yung palagi na nag-preach short siya, palaging short sa kanyang income, pero malaki yung percentage na binibigay namin ng member. So kaya nga, kasi may mga pastor ngayon na ministry, not ministry. No, kasi yung motive ng kanyang preaching, yung gano'n, palagi ng pera lang palagi po. Gano'n. Amen po, Pastor. Magandang gabi po. Ito po yung mga wrong motives o yung mga mali paniniwala tungkol po sa pagpipreach. Na ang preaching po ay hindi po ito isa pong trabaho na magpipreach ka lang kapag malaki ang love gift. So magpipreach ka lang kung may magbibigay sa'yo, magpipreach ka lang kung alam mo na ito ay giver. So ang preaching po in season and out of season, may ibibigay man o wala, dapat lagi kang ready na ipahayag ang ibanghelyo ng kaligtasan. Dito naman po sa not just because you're a good speaker. Ang preaching po ay hindi po to pagalingan, hindi po to pasikatan sa entablado o sa pulpit. Ang preaching ay yung madama mo ang puso ng tao na ang Panginoon ay kumilos at magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng changes na kapag ang tao ay lumabas na sa bahay panambahan ay may pagbabago sa kanyang puso, meron siyang naramdaman na paggalaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Preaching is not to make money. So hindi po to paraan para tayo po kumita. So dapat po ang preaching hindi mo ipapahayag kung may negosyo ko, wag ka nang mag-i-invite pa na meron kang negosyo, kung gusto nyo kumain sa restaurant mo, dito kayo kumain. So yun po ang maling painiwala po sa preaching. Not to receive the praise of man. So kung kailangan ang preaching po ay hindi para ikaw ay papurihan, ikaw yung pinapalakpakan. Sabi nga po ng isa pong pastor kung gusto mo like kang pinapalakpakan di mag-artista ka. At lagi kang papalakpakan kapag ikaw ay tumatayo. Not to receive not because it is an honorable position na alam naman kasi natin pag tumatayo ka, maraming mga tao nakatingin sa'yo, maraming tao na mabibless sa mensahe, pero hindi to yung paraan para ikaw ay magpasikat, para ikaw ay magpakilala na ikaw ay marunong, magaling ka, at marami kang alam. Hindi to yung posisyon para po sa preaching. Not to be like someone else. Hindi po dapat ikinukumpara. Sabi nga po ng akin po narinig na preaching, may mga pastor na kapag mas magaling, nauungusan yung kagalingan niya, para siya po ay nadi-disappoint at nagkakaroon po ng jealous. Dapat po hindi natin kinukumpara yung ating sarili. Sabi nga ng Panginoon lagi tayong nagpapakumbaba at ang Diyos ang siya magtataas sa atin. Not to cap some up. Isabihin po to, wag natin palabasin na kapag tayo po ay napagsabihan na dahil sa mali nating turo, parang pinipigil natin. At sabi nga po, open rebuke is better than secret love. So kung tayo po ay nare-rebuke, lalo na kapag ang preaching po ay nakakatulog, natutulugan na po, sabihin po ay wala pong impact sa puso ng mga nakikinig, ito po talaga yung mga wrong motives for preaching. Thank you po, Pastor Elan. God bless po.
Magaling ka
Pastor, meron lang po akong tanong po. Kasi yung, 'di ba mas mainam po yung paggawa natin ng sermon, yung naaangkop po para sa kongregasyon. Yung pangangailangan ng ating mga anak o kapatid doon sa ating church na mensahe. Hindi po kasi may mga church po na pulot na lang ng mensahe rin na hindi naman para sapat para sa pangangailangan ng isang church po. Tinitignan din po natin yung needs nila. Sa tingin niyo po. Thank you po, Pastor. May mga tanong pwede. Ang tanong ko po is, wala ba tayong general na guidelines o general na ano pa to? General books na ito yung naka-structure na naka-pattern din. Yung pastor lang yung bahala na mag-chop-chop kasi kagaya ng mga DepEd, mayroong ready-made na mga topics. Then bahala na yung mga pastor paano yun na ano ba ito i-deliver, paano na ito yung i-modify. So based on the community na pinagsisilbihan. Pwede ba 'yon?
Ah, pas ah, Good evening po, salamat po, Pastor Edan. Kay Sir Francis. Para po sa akin kasi Sir Francis, 'pag gano'n, parang, gusto na lang ng ano, ng isang pastor na ipapa-dictate sa iba. Tama po ba, Sir Francis? Kung gano'n po kasi, parang nagre-rely na lang siya sa dunong ng tao at hindi siya nagre-rely sa dunong ng Diyos. Kasi dapat po manggagaling po dapat sa Diyos ang karunungan natin para i-preach po ng maayos kasi ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin. Kumbaga sarili sarili po natin. Kaya nga po sabi nga ni Pastor Eden na pray tapos prepare para po maiayos po natin yung preaching natin. Yun po talagang number one na kailangan natin na humingi ng tulong sa Panginoon na ma-preach natin at maipaunawa sa mga nakikinig at maisapuso nila at maisabuhay. Yun lang po. Ayun po. Magandang gabi, Pastor, at saka magandang gabi po at mga classmates. May isa ko lang na kasi naobserbahan ko sa iba na araw-araw mayroon silang mini notebook sa bulsa nila. So pag mag-rest nila na parang makagawa sila ng topic, ililista nila 'yon. Pagkatapos na i-evaluate nila at gumagawa sila ng outlines. So kasi para maganda kasi 'yon ang kaysa i-compare yung dati galing sa Google. Kasi yung galing sa Google, yung pastor umaasa sa Google, pagkatapos na biglang nalubat yung cellphone na hindi niya natapos yung mensahe niya, pastor. Gano'n lang po. Ay, Pastor, salamat po sa pagtawag. Sa akin po, Pastor, sa akin po talagang pagkakaunawa, talagang deserve talaga ng Lord na yung kanyang salita ay pag-aralan. Kasi po, pag once na, just sa aming church po, pag once na minsan ay nabibigyan ako ng task na ako po ay mag-preach, minsan binibigyan po ako ng outline. Pero sinasabi ko po talaga, pwede ko pong maging guide, pero hindi ko po susundin yan. Kasi
yung gabay ng banal na espiritu, yung sasabihin talaga ng Diyos dapat ang manaig, hindi yung nandiyan mismo sa guide. Kaya yung sa atin po bilang mga inaatasan ng Panginoon na mag-share, talagang deserve ng Diyos na tayo ay mag-prepare. Na kasi 'pag ikaw ay nagpe-prepare, pinapakita mo na mahalaga talaga ang Diyos para sa'yo. Yun po, yun yung talagang pinaka-ano doon, eh. Kaya sa atin po, tama po yung sinabi niyo po pastor, talagang dapat, ah, talagang maghukay ka sa tulong ng banal na espiritu. Yun lamang po. Chef po, chef.
Pastor, ano okey lang po ba yung 'di ba 'pag maggagawa tayo ng expository, preaching, talagang okey lang po ba yung kailangan merong supportive verse kang naibibigay to interpret itself, okey lang po ba yun, Pastor? Opo, opo, yun po talaga ang ano. Ayun po, salamat po, Pastor.
Motivation, pastor. Motivation. Minsan po sir ano po, pastor minsan po kino-quote din siya sa mga ano, yung mga halimbawa yung unbeliever na huwag kang mag-alala may plano ang Diyos para sa'yo. Yung mga ganyan, kino-quote din siya. Kaya nakakalungkot po. At patanong ko lang, Pastor, ilang minuto ba talaga ang nakalaan na mayroong parang standard na time of preaching or homily of a pastor? Is there any standard time o wala bang limit o unlimited? Kasi experience namin dito, almost 2 hours yung iba na mag-preaching. Ganon. Tulog na po yung iba niyan. O kaya nga. Pastor, may able to speak? Thank you po, no? Kasi kung may limitasyon po ang ating pagpi-preaching kung sakali, kasi based on my ano po dun sa church namin, dahil ang preaching namin is 1 hour to 1.5 hour. Kasi dapat po talaga pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang po basta-basta na inaaral yan, kundi parang niluluto po natin yan para maipakain ng maayos sa tupa. So dapat lutuin natin ng maayos. Kailangan po pag-aralan ng maayos. At saka po, ang oras po na yon ay hindi na po natin makikita kung ilang oras na ba yan. Kasi pagka na-filled na po tayo ng Holy Spirit, matagal po ang ano natin discussion sa mga testimony natin sa buhay. Kapag may mga testimony sa buhay, mas mahaba po yung preaching natin kasi kapag once na ano ka na filled ka ng banal na espiritu po, hindi po man ninyo makikita kung ilang oras po talaga ang ano ang pagpi-preach niyo. Kasi yung iba kasi naboboring sila dahil parang iba na yung ano preaching, parang ganon. So hindi ka maboboring dahil na filled ang buong kongregasyon ng banal na espiritu. Yun po yung experience ko sa ano namin sa church. Kaya hindi po ako inaantok, hindi po ako kumbaga parang nabuboring. Kumbaga gustong-gusto ko pa makinig kahit ilang oras, 2 oras, 3 oras. Mas gusto ko pang makinig na makinig pati yung ibang mga kapatiran namin kasi napakaganda ng message. Kumbaga talagang swak na swak doon sa pinag-aaralan namin doon sa Biblia ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Kaya wag po sana natin limitahan kung ilang oras, basta importante po na
ipangaral natin ang katotohanan. Yun lang po. Salamat po. Hello po, Pastor. Tama po talaga, Pastor, yun, may oras. Kasi sabi nyo nga po kanina at base sa ating experience, ay halo-halo po yung ating mga audience. Kasi sa experience ko sa pag-preach, Pastor, may mga audience po pala kung may iinom ng gamot ng 11:50 or 12, tapos sinabaan natin ng sermon na 12:30 to 1 o'clock, pagkatapos na nagagalit po sila. Sasabihin nila, maganda sana yung message mo, Brad, kaso nga lang, kailangan ko uminom. So, by sa aking experience, talagang tinatapos ng before 12 o'clock kasi hindi mo alam, may mga pasyente pala dyan na kailangan uminom ng gamot sa ganitong oras. Kaya dapat aware tayo dun, sensitive tayo sa mga bagay na yun, mga minamahal na mga kapatid. Yun lang po. Parto, Pastor, parto. May parto. Pag binitin, Pastor, parto susunod. Oo, tama po. May ganyan pong style o strategy, Pastor. Tama po yan. Hi, good evening po, Pastor. For me po, parang depende po kasi ito sa ano, sa setting or locations. Kasi before when I was in Singapore, yung preaching po is 30 minutes, 30 to 40 minutes kasi may 3 sessions sila in a day. So, ano, parang dinidivide nila. And then, uh, usually doon kasi like in a urban or city area, yung mga workers normally they divide their time kung anong oras sila mas suitable sa kanila, may morning, afternoon, and then evening. So dinidivide na. So I think it's all about kung ano yung nakasanayan na ng mga tao in that specific area. Whereas now yung parang bukid dito sa amin, so in rural or outskirts area, so I think like once a day or once every Sunday. So I think it's okay to freely preach the word as long na yung congregation is they already get used to it. So in our church, we normally preaching like yung sinabi ni yung brother kanina, 1 to half hour. Yes, they already get used to that. So depende po kasi yun sa sa culture ng church. Kung ano po. So I think it's all about the location and then kung ano yung setup ng church. Yun lang po. Thank you.
Good evening, Pastor. Ask ko lang, Pastor, okay lang ba, Pastor, if we can give also them a guidelines on yung iwali natin? Parang a short of points, bitaw, parang first point, second points, title, purpose, parang background of what you have preached. Okay, okay, Pastor. Thank you po. Thank you po. Amen po, Pastor Elan. Regarding naman po din sa sa pagpi-preaching na kasama po, kailangan din talaga tingnan natin kung sino yung may mga sakit. Baka mamaya, tama nga po kayo na may ulcer, ganyan, mayroong palang high blood, I mean na kailangan ng gamot ng inumin ng ganitong oras. Tama naman po yun. Ang gagawin lang po natin siguro kapag nasa congregational na tayo, let's instruct all the members. Katulad po ng ginagawa namin sa church na kailangan naka-ready na tayo, naka-prepare na tayo sa ating mga sarili dahil ang pag-aaralan natin ay ganito kahaba, ganito ganyan. Kung may iinumin na tayong gamot, pwede naman po yung ganun. Sinasabi din po namin sa kongregasyon na kailangan naka-prepare ang lahat. Kumbaga kailangan kung ihina kayo para makinig na lang sa sermon ng pastor. At yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang preaching. So nag-i-instruct naman po kami kapag halimbawa bago magsimula. So aware din sila. Kasi kung hindi sila aware, kung dapat hindi na nainom na nila yung mga gamot na kailangan inumin. Meron naman pong ganon. Kailangan talaga natin ipa-aware sa congregation na bago magsimula ang preaching, naka-prepare na yung sarili nila para makinig ng banal na salita ng Diyos. Yun lang po. So, sabi po, may able to speak po ulit. Permission po to speak.
Opo, Pastor. Opo, opo. Yes po. Opo, opo. Opo, opo. Opo. Sir Erlan, bali gagawa lang po kami ng outline tapos ipapasa namin sa inyo. Okay. Okay po. Sige po, Pastor. Thank you po.
Yes, Pastor. Thank you, O God, for this time, O Lord God, wherein, in spite of our hectic schedule, O Lord God, we still able to spare times, O Lord God, to listen your word, O Lord God. Thank you for the new knowledge, the new learnings, and Father, we thank you for knowing many things, Ginoo, apan dili na mo i-apply, Ginoo, among na-learn. We are not wise, O Lord God, because wisdom is the ability to use the knowledge that we have learned. Thank you for using Pastor na imo, Lord God, nga may nagkapasiugdaan nga mga Bible school, and the rest of our classmates, O Lord God, tagai kami, Ginoo, pahulay samtang, Ginoo, magpahulay kami kagibaon na, Ginoo, we will rest in your peace, O Lord God, in your presence. These things we ask through your Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Amen. Lord God. Thank you po, Pastor. Thank you, God bless Pastor. po. Thank you, Pastor Elan. Thank you, classmates. Good night po. See you in the clouds. Amen, Pastor. Amen, Amen. Pastor. Hindi na ka mapili, see you in the clouds. Yes, Pastor. Yes, Pastor.